estudyante mula sa Isabela College of Art and Technology. Andito po ako upang magsagawa ng panantayan tungkol sa municipality ng Benito Soliven. Ang panayam pong ito ay bahagi ng aming proyekto sa asignaturang Reading in Philippine History. Layunin po ng pamantayan na makuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa municipality ng Benito Soliven. Kaya sana po ay may bahagi nyo ang iyong karanasan o pananaw. So bago ko simulan ang tanong, maaari ko po bang malaman ang iyong pangalan, taon at kung ano ang iyong trabaho? Magandang araw po sa atin. Ako po si Lovely Bagawisan, 24 years old, at ang trabaho ko po ay housewife po. Salamat po. Maaari ko po bang simulan ang unang tanong? Ano ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Benito Soliven? Ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Benito Soliven ay ang pagdiriwang ng aming fiesta. Saang lalawigan matatagpuan ang Benito Soliven? Matatagpuan ang Benito Soliven sa lalawigan ng Isabela. Alin ang barangay na bumubuo sa Benito Soliven? Ang bilang ng mga barangay na bumubuo sa Benito Soliven ay 20 o 29 po. Sino ang itinuturing na bayani o pinagmamalaking tao sa kasaysayan ng Benito Soliven? Ang itinuturing naming pinakamalaking tao o bayani sa aming kasaysayan ay ang aming mayor na si Sir J.P. Azur. Anong buwan o araw ipinagdidiriwang ang Sabunganay Festival at bakit mahalagang ipagdiriwang ito? Ipinagdiriwang ang Sabunganay Festival noong March 8. Mahalagang ipinagdiriwang ang Sabunganay Festival dahil ang saging ang produkto ng mga ito. Kung kaya't naisipan nilang ipagdiriwang ito dahil ito ay nagsisimbolo ng puso ng saging. Ano ang pangunahing kabuhayan ng mamamayan sa Benito Soliven? Ang pangunahing kabuhayan sa mamamayan ng Benito Soliven ay tulad ng pagtatanim ng mga mais, palay, saging at mga gulay. Ano ang mensahe ang gusto niyong iparating sa mga kabataan ng Benito Soliven? Ang mensahe namin ay huwag tularan ang mga taong may bisyo at pag-aral ng mabuti upang maging salamin ito sa mga ibang kabataan. Anong pagbabago ang pinakaasam niyo para sa Benito Soliven? Pagbabago, aming pinakaasam-asam ay sana maging maayos ang aming mga tulay at kalsada. Maraming salamat po sa oras at sa pagbabahagi ng iyong kaalaman. Ito lang po ang iyong sagot para sa aming proyekto. Naway makamit po niyo ang patuloy na tagumpay. Salamat po ulit at magandang araw. Ano ang pangalan ng sikat na festival sa Benito Soliven at kailan ito ginaganap? Ang sikat na festival sa Benito Soliven ay ang Sabunganay Festival na ginaganap tuwing March 18. Ano ang isang bagay na ikinagmamalaki ng mga taga-Benito Soliven? Ang pagkakaroon ng masaganang ani ng mais at palay. Ano ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito? Pagsasaka. Anong tradisyon o kinaugalian ang pinapanatili pa rin ng mga tao? Ang pagse-celebrate ng Sabunganay Festival kada taon. Masaya ba ang manirahan dito sa Benito Soliven? Kung oo, bakit? Oo, dahil may pagkakaisa ang mga tao. Ano ang pagbabago ang pinakaasam ninyo para sa Benito Soliven? Ang pagkakaroon lamang ng magandang daanan. Sino ang dating mayor ng Benito Soliven at ano ang mga nagawa at pinanunlad sa inyong bayan? Si Mayor Robert Luman. Ipinaayos niya ang community center ng Benito Soliven. Anong produkto o pagkain ang dapat itry ng mga bisita na dumadaraw dito? Ang gawa sa Sabunganay, which is bola-bola. Paano mo inalarawan ang pagtutulungan ng mga tao dito? Sa tuwing may kalamidad, nagkakaisa ang lahat para matulungan ang isa't isa. Anong mensahe ang gusto mong iparating sa mga kabataan ng Benito Soliven? Ang mensahe ko sa mga kabataan ng Benito Soliven ay sana ipagpatuloy ang nasimulang pagkakaisa ng mga naninirahan dito. Thank you. Ako nga po pala si Vision Miguel at ano pang ng pangalan? Ako po si Ginaline B. Volante. Paano ang itsura ng Benito Soliven noon? Noon maraming bukid, puno at konti lang ang bahay. Ano ang pangunahing kabuhayan ng Benito Soliven?
Ang pangunahing kabuhayan ng Benito Soliven, pagsasaka, pangingisda sa ilog, at ang ilan ay nag-aalaga ng hayop tulad ng baboy, baka at kambing. May natatandaan ka bang masamang pangyayari sa Benito Soliven? Meron, may malakas na bagyong dumating, lahat ng puno ay natumba, mga tanim at mga bahay. Mga libangan ng mga kabataan. Noon ang mga kabataan ay masayang naglalaro sa labas, nagtatakbuhan, nagpapatintero at nagtago-taguan sa labas. Ano ang unang naging mayor ng Benito Soliven? Ang unang naging mayor dito is si Mr. Benito T. Soliven. Ano ang naging takbo ng eleksyon sa Benito Soliven? Noon is masaya naman at mapayapa. Barangay ang meron sa Benito Soliven. Ang Benito Soliven ay binubuo ng 29 barangays. Ano ang mga unang nanirahan dito sa Benito Soliven? Ang unang nanirahan dito ay yung mga Ilocano, kaya karamihan ay marunong mag-Ilocano. Ano ang pangunahing produkto ng Benito Soliven? Ang produkto ng Benito Soliven ay puso ng saging, mga saging at mga mais. Saan po kayo unang nanirahan? Una kami tumira nung maliit pa kami ay sa Quezon Province. Salamat po sa pagpayag na ma-interview kayo. Walang anuman.